Babes ko tong Batangas. Ang inihaw. Ride out na kami dito. Uy, mayroon pala ditong BMW na 1300. Ganito yung kay Sir Alfred. Ayos. So, ay hindi po. Nandun po yung may-ari. 1300 na BMW GS. 1300, ang lakas yan. Push button. Good morning, good morning, good morning. So, ngayong umaga tayo ay mag-ride kasama si Orly Edition at ang kanyang bagong laruan na isang Magic Wand na nasa kanyang likuran. Kaya lang parang nagaganong-ganon. Obviously kami lang dalawa muna ngayon dahil busy si Ayler. Ayan, ganun mangyari. So, ngayong umaga, ano ba magiging topic natin? Obviously, may mga nagbago dito sa ating panel kasi this is the first time na magbablog tayo na, uy, may nasagasang aso. Carne Norte ang labas. So, yun. Ngayong umaga, ito yung first time na magra-ride tayo at magbablog na ang tawag ito. Well, may nga nagbago rito. So, andito yung bagong natin, logo. Itong bagong sticker, pati sa harapan, ito. And then, wala yung natin dito. Yung quad lock, yung ating phone adapter dito. So, yung kung saan dito natin nilalagay yung telepono natin. Dahil marami kasi mga incident ng nakawan sa parking, especially sa mga motor. Siyempre yung quad lock hindi naman mura din yun. Medyo may kamahalan din. At pangalawa, hindi ko naman siya masyadong nagagamit ngayon kasi nga gawa ng dito lang naman ang lakad. So tongin na Mitch, nalilimutan ko mga sasabihin. Nawawala ko sa So ayun, dapat 6 o'clock ang alis namin, but eventually 6:30 namin nakaalis doon sa sa bahay namin, sa subdivision. Ayun nga, andito na tayo sa may just like that, San Juan. San Juan ang tawag dito Barangay San Juan ng Santo Tomas. Ayan, matitong palatandaan dito yung itong Shell, ito San Juan na to tapos dito yung Uno. Sarap mag-ride ng umaga. Sa ngayong araw na to, ano po magiging topic natin? Ayun, so ang magiging topic natin ngayong araw na ito ay bakit nga ba dumami ang motor or ang mga motor? Unang-una, kasi nung unang panahon, nung hindi pa ako nagmumotor, ay bibihira ko lang talaga din makita ang mga big bike sa expressway. Mga isa, dalawa. So, very often kung makikita. Kaya kung makikita mo sila parang wow, ganda. Kasi madalas na nakikita ko lang talaga sa express. Kung hindi yung Harley, yung Ducati. Yun lang yung mga motor na may mga brand name na lagi mo nakikita. So, hindi naman sa pinopromote natin yung brand ng motor. Actually, yun lang talaga ang madalas na makikita at matatandaan mo dahil unang-una ang Harley, yung forma niya ganun na lang talaga, wala nang ibang forma ang Harley, hindi ganun lang. Tapos pag Ducati naman, ang kulay nun, kulay pula din lang. Ngayon lang naman nagkakaroon ng mga variation ng mga kulay, gawa ng pwede mong ipapa-change color So kahit pula at hindi mo trip ang pula at wala namang ibang kulay,
na nakuha ng motor. So anong nangyari dito? Parang ano nga, may disgrasya nga ba? Ay, ginagawa kasing ano rito, parkingan ng mga truck. Kaya ayan, nangyayari, diba? Nagkaka-traffic. Sila yung nagiging cause ng traffic dito, diba? Ang titigas ng mga mukha. Yun lang masasabi ko. Kalsada ginawang parkingan. Ito para gamitin sa publiko. Wala kayong parkingan, mag-arkila kayo ng ano, bakanting lote. Doon kayo magpa-parking ng mga sasakyan yung truck nyo. Mga hindot. Okay, balik tayo sa ating sa ating vlogish. Makakasira ng umaga yung mga ganyang klase. Okay, balik tayo sa ating topic. Ay yung sana si parang Orly, nawala nangyari. Nawala si parang Orly edition. Mamaya yung kanyang ay nalaglag. Hindi natin alam. So anyway, continuous tayo. So ayun nga kung bakit dumadami ang mga motor sa kalsada. So unahin muna natin ang mga small bike or mga small cc, katulad itong NMAX na scooter, yung mga underbone, kung bakit dumami yun. So unang-una, mura kasi siya eh. Pangalawa, mababa ang maintenance. Ayun pala, humirit na doon sa kabila. So, di ba yung tapos yung gas consumption, mababa rin ang gas consumption nito. Kasi kahit ako isang full tank nito, pag sabihin natin may laman pa, mga 2 bars, 3 bars, full tank ka lang ng mga almost 300. So napakababa, tapos ang tagal mo pang gamitin yung 300 mo. Halos 2 weeks o 3 weeks kung ginagamit yung 300 pesos na full tank gasoline ko, diba? So ang laking advantage sa pang-araw-araw nating pangailangan, lalo na kung halimbawa ikaw ay namamasukan ng trabaho sa malapit lang sa'yo, mga around 5 kilometer radius, o sabihin lang natin, o pagpalagay na lang natin tulad sa amin, malapit sa APIP. So kung malapit ka sa APIP, around 2 to 3 kilometers lang, diba? Kaya ang mangyayari, bibili ka na lang ng motor kaysa sa magbabiyahe ka. At least kalaban mo lang naman sa pagmumotor is alikabok, init, at ulan. Ilan naman ang magiging kalaban mo dyan. Pero at the end of the day, mas makakatipid ka, mas mapabilis ka, madali ka makakarating sa papupuntahan mo, at madali ka rin makakauwi rin, vice versa. Wow, ang kanyang Magic 1 ngayon, not Insta360. So yun yung mga advantages na makukuha mo pag nakamotor sa ganitong small cc na motor, mga maliliit. Yun yung advantages. Kaya lang yung disadvantage nga yan, yun tulad ng sinabi ko, sa init, ulan, tapos pangalawa, dalawa lang ang gulong, so magbabalance ka pa. Walang hindi walang ganong ang tawag ito, effect tulad ng 4 wheels. At anyhow, kung magbabasihan mo sa sitwasyon ngayon sitwasyon ngayon, napaka-traffic na po sa mga panahong ito. Ang hirap ng pag sumakay ka ng jeep, ganon din. Diba? Ang init walang aircon, ang alikabok. Ang panahon pa ngayon na napakainit, lalo na ngayong summer. So diba, mas pipiliin upang makarating na mabilis sa motor kaysa sa jeep na napakatagal ng makarating. Kasi hindi naman nakakatakbo din ng mabilis ang jeep. Maya maya hinto, kuha na pasahero. So
So yun yung ano, mga bagay na advantage nito. Disadvantage lang talaga yun nga, yung mga sinasabi lang, napakadami ng aksidente sa kalsada dahil sa mga motor, singit ng singit. Well, actually nasa driver mo na po yun, yung mga bagay na yun. Hindi mo naman hindi kasi lahat masasabihan mo, matuturuan mo ng tama at susunod. Kahit nga nasa batas na na bawal ang ganito, bawal ang ganyan, pero ano nangyari? Ginagawa pa rin kasi yun nga, yung implementation wala. Hindi man na-implement at hindi rin na-implement ng tama kung may nagpapa-implement man. Anong mangyayari? Ganun nga talaga ang mangyayari. Yan, ginagawa pa rin yung dyan, tulay tsaka yung So continue tayo sa ating topic about sa small cc na motor. Ayan na. What? So yun yung mga advantages at disadvantages ng pagmumotor. Tapos papasok naman tayo sa mga big bike, sa mga small bike. Balik tayo sa small bike na o sa small cc. Ang masasabi ko lang is, yun yung opinion ko. So maaaring may dadagdag pa kayo, or maaaring may masabi kayo na regarding noon sa na yun, topic na yun. Sa mga nasabi ko, pwede ring sa akin ay opinion ko lang yun, sa akin. Tapos dumayo naman tayo sa big bike. So ano ba ang advantages na makakuha sa big bike? Pangalawa, ang tawag nito, maganda ang benepisyo ng big bike. Kasi pangalawa, pag pumunta ka sa malalayo, makakarating ka ng mabilis. Kasi alam mo bakit? Na-allowed kasi siyang pumasok sa expressway. Ayan na si Papa Arnie. Ano yun? Naka-on yun ng camera ko. So nakakapasok kasi ang big bike. Pero meron po tayong nasa batas na acceptable na pumasok sa loob ng expressway. Sa lahat ng expressway mapasaan man yan, mapa north, mapa south, mapa Slex, mapa Mamplasan, mapa Cavitex, EasyTex, o anong text man yan. So yan po ay 400cc and above. Okay, uulitin ko po, 400cc and above. So ibig sabihin ng 400cc ay sa cubic centimeter kasi ng yun, ng ratio ng ng motor or ng makina. So yun yung niya, allowable na pumasok sa loob ng expressway. So meaning, kung below ka ng 400cc, mga best po, hindi ka pwede pumasok sa expressway. Kasi nung mga nakaraang mga nabalitaan, meron pa nga raider pumasok sa expressway. Ano ata yun, holiday ata, pumasok yun. Parang ganun. Nakaparada itong sasakyan, parang nabangga to rito. Ako po, disgrasya pala yan dyan. Tapos hindi na natanggal. So continuous tayo sa ating topic. So about 400cc, advantages ng 400cc na big bike. Kaya sa tinatawag na big bike, kasi gawa ng bukod sa big, malaki nga naman yung motor, malaki din ang mga gulong. Lahat kasi yan malaki ang gastusin, malaki ang gas consumption, kasi ang taas ng kanyang ng makina. Tapos maintenance pa niyan, malaki rin, hindi ka nang mababa. Kasi ito, maintenance nito, magkano lang? Wala ba, 1,000. Yung binayaran ko, wala pa atang 500 yung binayaran ko sa Yamaha pag nagpa-PPMS. Samantalang ito, wala pang 1 litro yung nito, ang isang change oil. Yan, 4 liters yan. Diba? 4 liters yung alayo ng diferensya. So kung practicality, okay tong small bike. Kaya lang, kung ikaw naman ay tumatawid ng expressway, so hindi to siya akma.
doon sa tatahakin mong kalsada, kasi hindi mo to allow pumasok roon. Bakit nga ba 400cc and above ang inaalaw sa expressway? Kasi po, ako nasubukan ko na yung ito, small bike, small cc, and then yung mga big bikes, unliter bikes. So ang ano doon is yung weight nito, yung weight ng motor. Kasi yung weight talaga ng motor, katulad nito, magaan. Pag hinahangin ka, katulad na pag ninadaanan ka ng mga malalaking truck o sasakyan, ay sadya talagang liliparin ka. Kahit dito, pag hinahangin ka, inaano yung motor, umaga nililipad. Nafi-feel mo na dahan-dahan kang parang liliparin ka ng hangin. Kaya yun yung allowable sa loob ng expressway. Kasi yung iba nagtataka, bakit naman sa ibang bansa bla bla bla, wala namang NMAX sa ibang bansa. Bukod sa Indonesia, sa mga Asian countries meron yun, kasi uso sa kanilang scooter. Dahil nga gawa ng less ang less ang cost. Lahat yun, cost reduction, napakalaki compared sa mga malalaking motor. So, okay, balik tayo sa 400cc and above na pagmumotor. Ayun, makakarating ka sa malayo using your big bike at sa mabilis na paraan. Pero again, pag sinabing mabilis na paraan, ay huwag ka lumipad na parang eroplano. Kasi unang-una meron tayong batas na speed limit na nakalaraan kahit saang kalsada. Lahat naman ng kalsada natin dito sa Pilipinas ay may kanya-kanyang description or tinatawag na speed limit. Kaya nga ang mga e-bike, lahat ng mga electric na scooter, hindi pwedeng dumaan sa mga national road at sa mga national highway. Ano ibig sabihin ng national highway? Meron tayong AH-26 na kung ibig sabihin ng AH ay Asian Highway. So ang speed limit po dyan ay 60 to 80. 60 ang minimum at 80 ang maximum. Kasi bakit? Meron pa rin kasing mga kabahayan pagka ganon. So part pa kasi ng suburban, although nagkaroon katulad nito, meron ng 3 lanes. So later ito magiging highway to, gawa ng yung kanyang road condition at saka yung road niya, ganon. Malapit na kami kay Babes at ipagpatuloy natin yung big bike sa ating topic ngayon. So yun yung advantage ng big bike. Pero again, yung cost ng maintenance ng big bike mataas din. Tapos yung gas consumption yan, obviously, kasi napakataas ng niya, malaki ang makina, so malaki ang gas consumption. Tapos ano pa ba, yung weight niyan mas mabigat kaysa dito sa so lahat naman. But again, it depends upon the owner and the rider. Kasi kung halimbawa ako, ito naka-NMAX, kasi ginagamit namin, yun yung purpose ko sa aking opinion. May kanya-kanya naman tayong opinion maaaring opinion ng iba, ganon, iba ang gusto nila. Kanya-kanyang opinion tayo. Hindi mo pwedeng si Juan magiging si Pedro. Ganon lang yun, kasimple. So later, baka pag nagkaroon tayo ng budget, makakabili din tayo ng big bike na gusto natin. Sa ngayon, dito lang muna tayo. Kasi ito lang yung natin kakayahan. Ito lang yung kaya natin. Ito lang yung afford natin. So ayun ang pagkakaiba ng small bike sa big bike. At kung bakit dumami ang mga motor ngayon sa Pilipinas. Dito na kami kay Babes at magbe-breakfast kami dito. Si Babes. Babes ko tong Batangas. Ang inihaw. So ngayon kami ay kakain na rito ng breakfast. Hindi ko alam kung saan kami magkakape. Malamang baka sa Kaijo kami magkape.
Malapit lang din dito. Ayun yung inihaw nila. Puntahan natin dito. Inihaw. O yun o. Ayan, umusok-usok pa o. Umusok-usok pa kasi nag-iihaw si kuya. Inihaw na liempo tapos may manok pa. Cool. So right, kaya na tayo. Ayun, tapos na mag-breakfast. Si Orly Dijon. Ay, ano tong mayroong ano? Parang may nakakapa akong ano rito ah. Parang buhangin nasa bulsa. Mamaya malalaman to. So, nagdikit ako ng sticker doon, tab. Nagdikit din pala si Reed doon. Nagpunta yung taga Ride Manila. Oo. Ayan. Meron silang ano. Meron din palang ano, lumpiang sariwa. Okay, sige. Bye. Ride out na kami dito. Uy, meron pala ditong ano, BMW na ano, 1300. Ganito yung kay ano, Sir Alfred. Ayos. So, ay hindi po. Nandun po yung may-ari. 1300 na BMW GS. 1300, ang lakas yan. So, andito tayo kay Babes Gutuhan, Batangas. We gonna ride out. So, doon kami magkape kay Kaijo. At hindi pa nakarating doon si Paring Arling. Ano kaya ang top speed nito? Paano masabi? Nare-ready lang ni Paring Arling yung kanyang motor. Speed ang hinahanap mo, wag adventure bike. Hindi po yan pang ganyan. Parang gusto ko sabihin kay mama. Mag-sport bike ka, gusto mo? Kung adventure, kung speed po hanap nyo, hindi po adventure bike para sa Tsaka huwag ka mag-BMW. Sabi nga nila natutulog daw sa ano, sa Express yan. Squadra. MPO. Yung Widowmaker. The Widowmaker. Oo, sabi nga nila ni ano ni Sir Alfred yung Multistrada Widowmaker nga daw kumpara sa GS. Pero ang sabi niya about ride, may mga NMAX pala. Ayun XR, mga BMW. Ang dami nagra-ride ng ganitong oras. Itong araw. Punta na tayo ng Kaijo at doon kami magkakape. Paring Arlie para enjoy ang cafe. At hindi pa rin siya nakarating kasi roon. So doon tayo pupunta sa Kaijo. Anyway, may mga video na kasi ako neto. Doon na-upload ko na rin sa vlog ko. Sa kasalukuyan Sunday ngayon. So maraming mga big bikers na nagra-ride. Kahit small bike na nagra-ride. Marami. So marami tayong kasabay sa lansangan. At nakakatuwa lang dahil may nakikita kang hindi mo usually nakikita sa daan during ordinary days. So ordinary pero ngayon makikita mo sila ng ganito katulad kanina. So merong 1300 na GS, bagong bago pa, wala pang plaka na doon kumain sa Babes Gutuhan. So, di ba? Such an opportunity na makakita ka. Kahit makakita ka man lang, so may inspire ka. Kaya kung makapanood mo si Sir Alfred Watermax, grabe, may inspire ka talaga sa kanya. Kasi parang, alam mo yung kanyang yung mga motor at mga sasakyan parang na lang candy na binibili. Di ba? So, ako, grabe ang ko ron, paghanga sa tao na yun. Sobrang paghanga ko rin sa tao na yun talaga. Dito na kami sa gate ng Kaijo. So papasok. Anyway, pag-usapan natin yun later pag pauwi kami. At mahaba-haba pa naman.
Kasi dito ay subdivision to at private property kasi to. Itong pagpasok mo ng Kaijo kasi yung loob nito, ayan, subdivision yan. So hindi ka basta-basta mag-ano rito, tawag ito, yung balasubas na tao rito. Pagpa ano-ano ka rito, hindi po pwede kasi napakatahimik na lugar. Kasi dito din yung La Finca Farm. Kung gusto mong tawag ito, gusto mong dito kasi may resort din eh. Ito si Kuya. Kaijo po. May mga kasama pa kayong darating? Ay wala pa naman po. Kami lang dalawa po. Walk-in lang kayo dalawa? Apa. Wala reservation? Wala naman po. Alam niyo na sir, papunta na? Siyempre po. Okay, well, thank you. So yun, di ba? Nakita nyo naman kung gaano kahigpit dito sa Kaijo. Ganda ng ano rito. May for sale pa roon, no? So, di ba? Ayun, medyo ingat ka lang dito kasi oy, graba. Graba siya, pre. Ingat. Diba? Ang graba ka. Ang layo pa. Shortcut kami rito. Diba, nakakaano rito, nakakatakot oh. Diyos ko Lord. Dito tayo. Open na siya. Ay, good morning po. Magkakape? Pwede. Ha? Sa indoor na lang kami. Sige po. Thank you. Di pa. May swimming pool pa oh. May isda pala. Makikita mo yung aming mga sarili. Ang laki ng tiyan. So ride out na kami dito sa Kaijo. Tapos namin magkape. At nagkape lang naman kami dito. Dahil hindi first time na makarating dito ni Paring Orly. May marami na rin nagpunta rito, mga nagkape. Kape siguro, nag-breakfast. May breakfast din naman dito. Masarap din yung pagkain. Nagpalit kami ng motor ni Paring Orly. So dala ko ngayon yung Kawasaki 650 niya. Tapos siya ngayon nasa NMAX. May bago tayo kasi siyempre kami ay pauwi na at bumalik lang uli kami rito from Casco. So may binili lang si Paring Orly doon sa Casco. Gawin natin ay mag-outro na tayo. Sa tingin ko doon ako mag-outro sa bypass para maganda ang view at maganda rin ang ang kapaligiran. Oh, anyway, parang view na rin yun, kapaligiran. Oh, diba? Sige. Okay, so shortcut na lang tayo dito. At doon na tayo sa bypass. So ay mag-outro. Again, thank you sa ating mga subscribers at followers na nanonood at walang sawang sumusuporta. At sa ating mga sponsors, maraming salamat. Thank you. And once again, this is Raker, ang konsyonero mo to. Nagsasabi, babush, eklabush. Hanggang sa muli.